po si Luz Liwanag Usman, 47 years old at nakatira po sa Nara, Palawan. Mga magulang po nag-umpisa sa wala. Nagtitinda po sila noon ng mga bargain, yung sinusunong na mga damit. From there po, na-establish po nila yung businesses. Marami po. Meron po silang buy and sell ng palay. By the time po na high school ako, naitatag na po ng nanay ko yung butika. Nung gumraduate po ako, kumuha po ako ng pharmacy. Nakagraduate po ako sa UST noong 1997. And right after po, hinandle ko na po kaagad yung butika namin. By that time po, ang butika namin, from the initial start na mabenta siya, nagfa-flounder na po siya nung time na yun. Yung parang medyo talo na po siya. Parang nag-kick in po yung pagiging competitive ko po. Gusto ko siya na ibalik sa dati. So gumawa po ako ng mga hakbang. Nag-promo po ako, inayos ko yung pricing, and especially yung pagharap sa customer po. So from here, naging dito, and then naabot ko na yung estado dati. Pero yung personal life ko po, doon po ako nagkaroon ng struggle along with handling the business. Nag-asawa po ako, and then naghiwalay po kami. So basically, mag-isa lang po akong magtataguyod ng anak ko. And at the same time, may mga tauhan ako na nakaasa sa akin. So yung struggle ko po doon, yung pampagatas ng anak ko, halos 3/4 po nung sweldo ko, napupunta po sa bata. Hindi po ako nag-isip na yung parang na-down ka, o hindi po. Ang inisip ko po yung forward thinking, yung bata, plus yung Panginoong Diyos na laging nasa tabi ko, at saka yung business ko po, yung mga taong nakaasa po sa akin. At nagtayo po ako ng branch. Nag-branch out po ako dito sa Puerto Princesa. Ako lang po, at saka isa ko pong tendera ang binitbit ko po, at saka yung anak ko. Awa naman ng Panginoon ay tinangkilik naman po kami ng mga tao doon sa lugar na pinagbuksan ko po. Pagkatapos po noon, 2011 po, may threat po sa business ko kasi isa sa pinakamalaking drugstore chain papasok sa aking town. Naghanda na po ako, otherwise magsasara kami kung matatalo kami. Nagbigay po ako ng mga utos sa kanila, and at the same time, yung akin pong tindahan ay minodernize ko po. And then, nagkaroon po ako ulit ng mas malaki, is yung local chain drugstore dito. Tinabihan din po ako. At yun po yung pinakamalaking struggle po sa amin kasi talagang naka-apekto po yun sa daily sales. Pero, just the same mindset na dire-diretso lang, aayusin ko yung problema. Ano ba yung hinahanap ng tao na wala sa kanila? Ano ba yung may offer? Ganun po kami ng mga ilang buwan. After po noon, mga siguro 5 months, 6 months, ayun, bumalik na yung mga customer ko sa akin. Po, sa umaga, gigising, and then ihahanda ang mga bata. After noon po, papasok na po ako sa negosyo ko. Po, magsasara po kami noon, mga 7 o'clock. Nasasagot po nung business ko lahat ng pangangailangan namin, pag-aaral ng mga anak ko. At masasabi ko po na hindi po ako pinabayaan ng Panginoon pagdating sa ganung aspeto. Wala po akong pinagsisihan na sumunod po ako sa parents ko na kunin yung kurso na to at mag-handle ng negosyo. Kasi po, naaaliw naman po ako dun sa ginagawa ko. Kung ano man yung ibinigay sa akin, tinitingnan ko po yung positive side doon. Hindi ko po tinitingnan yung negative side. At ang ipinagpapasalamat ko naman po sa Diyos ay napakarami pong bagay. Yun lang pong pagbibigay niya sa akin ng ideas, galing po sa Panginoon yun, hindi po galing sa akin yun. At saka yung pong mga tapat na tauhan na ibinigay niya sa akin hanggang ngayon, kasama ko po, more than 10 years, at saka yung mga anak ko po, wala naman pong napapariwara, lahat naman po sila maayos. Nakapagtapos na po yung panganay ko, and then nagtayo po ako ng isa pang branch. Bali, naging 4 na po sila. Tuwing umaga, gigising ka, lalaban ka sa buhay, pero wag mong kalimutan na manalangin ka sa Diyos. Kasi kahit na anong sikap natin, kung ang ating focus ay wala sa Panginoon, mawawalan po ng kasaysayan lahat ng ginagawa natin. Kung nangyari po sa inyo yan, na may single parent kayo, laban lang. Kasi at the end of the day, meron kang Diyos na kasama. Mahirap mag-isa, pero hindi ko naman po iniisip na mag-isa ako. May kasama po akong Diyos na siya po yung nagtatama ng aking daan. Pag nagninegosyo ka, kailangan honest ka, huwag mo silang lolokohin. So yun po yung naging panuntunan ko sa buhay. So nangyari man po na parang ako ay may mga naloloko po tayo. Yun na nga, bumababa yung negosyo, pero laban lang, dire-diretso lang tayo ng lakad.
Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. At lalakipan po natin ng sipag at tiyaga. Laban lang!